Welcome to Mr. Mappy Teacher. Sa pagkakataong ito, tayo po ay gagawa ng isang online quiz gamit ang Google Forms. Ang kagandahan po nito ay meron na po siyang self-checker kung saan madali na nating malalaman ang score ng mga bata. At gayon din sa mga bata, alam din nila kaagad yung kanilang score. Pwede po ito sa multiple choice type, sa true or false, at yung iba ay bahala na po kayong mag-explore. Maraming salamat. Tara, samahan niyo ko. Okay, una, kailangan po ay meron na kayong ready na mga questions para copy-paste na lang po ang ating gagawin. At susunod, i-open natin ang ating browser. Okay. Pagbukas ng ating browser, i-type natin ang forms.new. Nandito na tayo sa page ng Google Forms. Dito sa untitled form, dito natin ilagay yung ating title. For example is Quiz 1 in Music 7. Sa form description, pwedeng ilagay dito yung ating instructions or directions. So, pwedeng ilagay ay select the letter of your answer. Okay. At dito, sa question number 1, ayan, makikita nyo yung question number 1, itatype dito yung tanong at pipiliin natin kung anong klaseng type. Pero bago po yan, syempre kukunin natin yung pangalan ng mga bata. So, lagay natin name. Okay. Name. Lagyan na lang natin ng example. Example. De La Cruz. G. Ayan. Okay, i-record natin sila. And then, duplicate natin. At dito, pwede na tayong mag-start ng question number 1. Okay, gaya ng sinabi ko, dapat meron na pong, ready na po yung ating mga katanungan at kanilang mga choices. Sa pagkakataong ito, gagamitin natin yung Module 1 activity ng music. Ayan. So, ika-copy-paste lang natin ito hanggang sa choices. Then, copy. Balik sa Google Forms. Paste. Okay. Pagdating dito sa choices, kakat lang natin. Control X. And then, Control V. Yan. So, copy. Control X. Control V, Control X, click, Control V, dito naman, Control Highlight, Control X, Control V. So, natapos na natin ang question number 1. Duplicate na natin ulit for question number 2. Item number 2, I should say. Sa item number 2, balik tayo doon sa source.
Sample lang naman po ito. So, nasa sa inyo kung gusto nyo ng 20, 10, 15. So, pwede natin itong palitan ng kulay. Okay? Dito sa Customize Theme. Click nyo yan. Ayaw mo ng violet. Lagay natin ito. Yan. O di kaya ito naman. Cyan. Okay? Green. Yan. So, ito. Mas maganda ko to. Yan. So, nasa sa inyo po yan, no? Hindi ko kayo mapipilit kung anong gusto nyo dyan. Pagkatapos, so, hindi pa po tayo tapos. Pagdating dito sa portion na to, gawin na natin yung, ilalagay natin yung tamang sagot. Okay? So, punta tayo sa settings. Okay? So, dito sa general, ilimit lang natin sila sa isang sagot. Ayan. Okay, nasa atin po kung i-request natin sila or i-require natin sila na maglagay ng kanilang email address. So, anong kagandahan nito? Pag nagsagot na sila, okay, isang beses lang gamit yung isang email address. Dito naman, kailangan na talaga nating ilagay na limit to 1 response. Okay? And then, response can edit after submit. Hindi na natin pakikialaman yan. Para kung halimbawa mali man sila, hindi na nila mauulit-ulit. Yan. Or kung ayaw nyo naman na lagyan ng limit to one response, pwede naman siguro kung exercises lang naman, huwag nyo na lang i-limit to 1 response. Okay? Pero kung ito ay gagamitin nyo na talaga as online quiz, i-limit to 1 response and collect email address. Okay? So sa pagkakataong ito, hindi ko na i-require yung email address. Ang importante yung response. Okay? Presentation, show progress. Ayan. Shuffle questions. Nasa sa inyo po kung i-check nyo yan. Sa gagawin natin, hindi na. Okay? And then, quiz. Ayan. Ito ang pinaka-importante. Make this a quiz. Ayan. Assign point values to questions and allow auto grading. Ayan. So, immediately after submission, okay, check. Okay na. And then, save na natin. Pagkatapos nating magawa yan, ang isusunod natin ay pindutin natin ito, the required. Next. For question or item number 1. Okay, which of the following are songs written by the Folks? Of course, the answer is folk song. Okay, so answer key, point value is 1, folk song, ang tamang sagot, and then done. Okay na? Item number 2, what religious song of the lowlands of Luzon revealed the impact of Spanish colonization to the Philippines? C ang tamang sagot. So, click natin yung dito na portion and then C. Next, click and done. Ayan. Number 3, what music is colonially influenced and not religious in nature? Okay. Colonially influenced but not religious in nature. Of course, the answer is parang wala dito yung sagot secular ang tamang sagot. Ayan, secular music. Okay? So, answer key, point value 1, secular. Done. Okay? Item number 4, which of the following statements is not true? Okay? Ano daw ang hindi totoo or hindi tama? Folk songs are long and complex. Of
composers and lyricists are unknown. Ayan, so ang tamang sagot is ito. Maiksi ang mga folk song. Ayan. Check and done. Last item. All are songs of Luzon except, okay, alin dito? Syempre, obvious. Ito. Dandansui. Answer key, point value is 1. And the correct answer is B. Okay, pagtapos na natin, paano naman natin ito ibibigay sa mga bata? Okay, syempre, kunin natin yung link. Saan natin makukuha yung link? Ito, yung send. Okay, kiklik natin yung send. Tapos, lalabas na, ayan, send the form. Nakikita nyo po itong symbol na to sa gitna. Ayan, send via email or through link. Ayan, mahaba yung link natin, so i-shorten natin. Ayan, itong link na to, kakopy lang natin. Pag-copy natin na, pwede na nating, okay, pwede na nating ipadala yung link na yon. So, paano natin ma-check kung na-copy na nga? Okay, testing natin. Ilagay ko siya sa notepad. At itong ipipaste lang natin dito yung link. Ayan. So, ito yung link. So, ito pwede nating ipadala sa ating mga estudyante through group chat, messenger, or through Facebook. Okay? So, iti-test natin. Mas maganda i-test natin kung anong ba itsura nung ginawa natin. Okay. So, para makita nyo itsura nyan, i-preview natin. Ayan. Ayan ang itsura. Okay. Kailangan niyang magsagot ng kanyang pangalan. 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. So, subukan natin yung link. Subukan nating i-test yung ginawa na natin. Bubuksan natin siya sa ibang Google Chrome na mayroong ibang email account. So, and then paste. Sasagutan na rin natin, no, para makita natin, malaman natin kaagad yung kanyang score. So, name natin is, for example lang naman, okay, Apeliedo Cruz Donna C. Yan. So, number 1, sagot. 2, 3, 4, and 5. Okay, i-check natin, submit natin, ilang kaya score. Ayan, your response has been recorded. Ayan, view score. Ayan, nakuha natin 5 out of 5. Okay? So, thank you very much at maraming salamat. Sa mga kagaya kong guro, malalaman nyo naman ang kanyang score. Punta lang kayo balik kayo dito sa ginawa nating Google Forms at check natin yung response. Ayan. Okay. Ito yung result ni Donna. So, nakuha niya yung mga tamang kasagutan. Ang score niya malalaman mo kaagad. Okay? Maraming salamat sa panunood at sana ay makatulong ito sa ating lahat. Salamat po.